Life After Prison by Silencio, Kabanata 36. Naging sobrang pangit ang ekspresyon ni Felicia. Ang mga proyektong iyon ay hindi mahalaga sa kanya, at ang gusto lang niya ay ang dot. Napatingin ang matandang babae kay Felicia. Mahal kong Felicia, hindi ko naman hinihiling na tanggihan mo agad si Edward, di ba? Maaari mo itong i-drag ng kaunti pa habang inaalam natin ang relasyon ni Severin at Henry. Kung magiging napakabuti ng kanilang relasyon at matutulungan tayo ni Severin na matiyak ang proyekto ng Liberty City, hindi mo ba siya tatanggapin bilang iyong manugang? Kung hindi gaanong kahanga-hanga ang kanilang relasyon, maaari mong subukang hikayatin si Diane na pakasalan si Edward. Kung hindi pa rin siya makikinig, wala na tayong magagawa. Naiintindihan ko na ngayon. Tumanggaw si Felicia at halos naunawaan niya ang intensyon ng matandang babae. Saglit na nag-isip si Megan at saka nagsalita. Huwag kang mag-alala, Grandma. Matigas lang ang ulo ni Diane. Pagkatapos ay dahil sa kanyang pag-aatubili na makipaghiwalay sa kanyang anak, hindi si Severin. Ngayon na handa na tayong tanggapin siya sa bahay, siguradong babalik siya. Siya ay isang napakamatulungin na anak pagkatapos ng lahat, at iiwan niya si Severin kung ang ibig sabihin nito ay bigyan si Celine ng isang mas mahusay na buhay sa hinaharap. Tumawa ang matandang babae. Para sa panahon sa hinaharap yan. Kung gusto nating kumbansihin silang dalawa na maghiwalay sa isa't isa, mamaya na lang natin gagawin. Ang prioridad ko ngayon ay alamin kung matutulungan tayo ni Severin na matiyak ang proyekto. Kung hindi niya kaya, maaari mong palaging bawiin ang paghikayat sa kanya na makipagkita kay Edward. Napangiti ng awkward si Megan at napaisip sa sarili. Ang matandang babae na ito ay isang tusong matandang sorrow. Pinapanatili niyang bukas ang lahat ng opsyong iyon para makuha niya ang pinakamahusay sa anumang mangyari. Pagkatapos kumain ni Severin at Diane, inakay nila si Celine pababa sa lobby ng hotel. Mr. Severin, mangyaring huwag mag-atubiling hanapin ako kung sakaling kailanganin mo ang aking tulong sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Henry kay Severin. Mr. Henry, malugod mong binibigyan ako ng singsing, kung kailangan mo ng anumang tulong sa hinaharap, mangyaring sabihan lang din ako. Gumanti naman si Severin. Ang tugon nito ang nagtulak kay Diane na umikot ang mga mata sa kanya. Ano pa ang kailangan ni Mr. Henry ng tulong mo? Mas mabuti pang huwag mo siyang guluhin. Haha, hindi naman siguro ganoon, di ba? Hindi ordinaryong individual si Severin dito, hahaha. Tumawa si Henry, sumakay sa kotse kasama si Charmaine, at umalis. Dinala ni Severin si Diane sa front desk at sinabi sa magandang receptionist. Dala ba ni Lucy at ng iba pa ang pera? Agad na binuhat ng receptionist ang isang malaking red and white woven bag, na ibinigay niya kay Severin. Nandito na lahat. Ngumiti si Severin. Kahanga-hanga. Maraming salamat. Walang anuman. Ang insidenteng iyon sa Orwells ang pinag-uusapan ngayon ng lahat. Kahanga-hanga ka doon. Dapat turuan ng leksyon ang mga babaeng walang kabuluhang tulad ni Lucy. Kahit na ang mga nakatitig na tulad namin ay nag-uugat sa iyon nang tumanggi silang ibalik ang malaking dot na iyon. Nakangiting bulalas ng receptionist. Talaga. Hindi ko akalain na ganito kabilas kumalat. Gusto kong maging low profile. Nakangiting ibinato ni Severin ang habi na bag sa kanyang balikat. Honey, hindi na kasya ang damit ko, kaya naisipan kong kumuha ng bago. Wala pa din akong binibili para sa inyo ni Celine, kaya bakit hindi tayo mamili at bumili ng mga damit? Life After Prison, Kabanata 37. Anak ka ng murang. Hindi ako makapaniwalang tinanggap mo ang susi na iyon. Sa tingin ko, dapat tayong maghanap ng pagkakataon para ibalik ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Diane habang naglalakad sa kalsada kasama sina Severin at Celine. Ibabalik mo. Hindi ba nakakahiya kung ibabalik ko ito kapag natanggap ko na? Kumunat ang noo ni Severin. Huwag kang masyadong magalit. Isang bahay lang naman. Binigyan niya tayo para doon tayo tumira kaya yon ang gagawin natin. Nagkataon na kailangan din namin ng bahay ngayon, at talagang sira-sira din ang bahay ng mga magulang ko. Anong ibig mong sabihin na bahay lang naman? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang bahay na iyon? Isa itong villa sa Dragon Lake Vista.
Kahit ang lola ko ay hindi nakabili ng unit doon ngayong sold out na lahat. Hindi ito kayang bilhin ng mga syanahan noong huling pagkakataon, ngunit nang sa wakas ay mayroon na silang paraan para makabili nito, wala na silang makita. Ang pamumuhay sa villa na ito ay hindi lamang nagpapatunay na ikaw ay mayamang tao at higit pa sa isang simbolo ng katayuan. Agad namang paliwanag ni Diane kay Severin. Bumili ang Longhorns ng isa na pinakamalaki sa lahat ng iba at may pinakamagandang lokasyon. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 11 milyon. Talaga. Ang matandang iyon ay napakalaki kung gumastos kung gayon. Namangha si Severin. Wala ka namang planong itago iyon, di ba? Napatulala si Diane dahil napakamahal ng villa. Isipin mo, kung ibinalik ko ang Reg Along binigay na sa akin, hindi ba kapareho iyon ng pagsampal sa mukha ni Henry? And tsaka, hindi ko alam na ganun pala kamahal. Akala ko halos 1 milyon lang ang halaga nito. Ngumiti ng pilit si Severin. Okay lang, kung kailangan ng mga Longhorn ang tulong ko sa hinaharap, tiyak na tutulungan ko sila. At saka, nailigtas ko ang buhay niya minsan. Buhay ng matandang lalaki ang pinag-uusapan. Dapat mas mahal pa iyon kaysa sa bahay na ito, tama ba? Mabuti. Tumanggaw si Diane. Talagang mag-iiwan ng masamang impresyon kung ibabalik ang mga susi kay Henry. Masisisi lang niya si Severin sa pagtanggap nito sa unang lugar. Gayunpaman, hindi niya akalain na matutulungan ni Severin ang pamilya Longhorn sa anumang paraan. Pagkatapos pag-isipang mabuti ito, sinabi ni Diane. Masyado kang pabigla-bigla, alam mo ba yon? Sinaktan mo ang Lock at Blade ngayon. Pinaalis ka lang nila bilang paggalang kay Henry. Nag-aalala ako na baka bumalik sila sa hinaharap para makipag-ayos ng mga score sa iyo. Ibinalik na ni Henry ang iyong pabor sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng bahay at pagpapakain sa iyo. Hindi naman natin maasahan na lagi tayong aasa sa kanya kung nahihirapan tayo, di ba? Bahagyang napangiti si Severin nang marinig ang pag-aalala nito. Huwag kang mag-alala, honey. Kahit ang Laws of Blade ay hindi tugma para sa akin. Sasagutin ko sila kung maglakas loob silang hawakan kayo ni Celine. Inilibot ni Diane ang mga mata kay Severin. Ikaw at lahat ng malalaking salita mo. Ang ugali mo na ito ay haantong sa iyo sa mainit na sabaw sa madaling panahon. Ilang sandali matapos tapusin ni Diane ang kanyang pangungusap, nag-isip siya sandali. Huwag mo akong tawaging Oni. Parang kakaiba sa akin. Napatingin si Severin kay Celine na tuwang-tuwang nakapraning sa harapan niya. Oh, wag mong sabihin yan sa harap ni Celine. Hindi mo ba naisip na kailangan nating maging mas mapagmahal sa isa't isa? At saka, ikaw ang ina ng aking anak, kaya sa aking puso, ikaw ang aking nag-iisang honey ko. Papakasalan kita kahit ito na ang huli kong gagawin. Makalipas ang ilang oras na paglalakad ay napadpad sila sa isang mall. Life After Prison, Kabanata 38. Mahal ang mga damit dito. Punta tayo sa ibang lugar. Agad na udyok ni Diane nang makita niyang naglalakad si Severin patungo sa entrance ng malaking shopping mall. Tinapik ni Severin ang bag na dala niya. Puno ng pera ang bag na ito. Ano ang dapat ipag-alala kapag mayroon tayong $170,000 dito? Bilang tugon, pinandilatan siya ni Diane at inikat ang mga mata. Kung gaano karami ang pera mo ngayon, mahalaga pa rin nagugulin ang iyong pera ng matino. Bakit kailangan mong kumilos bilang isang taong yumaman sa isang gabi? Ngumiti si Severin. Kung tapat ako, wala talaga akong pakialam sa damit ko, ngunit ang mga bagay ay nagbago ngayon. Mayroon akong isang asawa at isang anak na babae, 2 tao na hindi ko dapat hayaang magdusa. Hindi pa ako nakabili ng 2 damit o regalo para sa inyo kaya ang pinakamaliit na magagawa ko ay gumastos na parang wala nang bukas sa inyong 2. Minsan lang ito. Fat. Naaliw siya sa mga salita nito at naramdaman niyang bahagyang uminit ang puso niya. Ang kanyang buhay ay walang alinlangan na mahirap sa nakalipas na 5 taon at siya ay naging paksa ng paghamak ng lahat. Sa unang 2 o 3 taon, napilitan siyang isama si Celine noong siya ay nagtatrabaho bilang tagahatid ng pagkain. Dahil tumanda na si Celine at mas masunurin, maaari niyang hayaan si Celine na manatili sa bahay at manood ng telebisyon habang siya ay nasa labas at natatrabaho.
Hindi na kailangang sabihin, siya ay nag-aatubili pa rin na iwanan ang maliit na batang babae ng mag-isa ng ganoon. Gayunpaman, sa pangkalahatan ay napakabigat ng buhay para kay Dayan, at pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Kung tutuusin, tumatanda na si Celine at halos nasa kindergarten. Nakatingin lang ang batang babae na may inggit habang ang ibang mga batang kaedad niya ay pupunta na sa kindergarten. Si Severin ay kailangang gumugol ng 10 taon sa bilangguan bago makumplito ang kanyang sentensya. Nang maisip niya kung paanong 5 taon pa ang paglaya sa kanya, hindi mabilang na mga pagsasaalang-alang ang ginawa ni Dayan at inisip niya kung ito na ba ang oras na sumuko na siya sa paghihintay sa kanya at manirahan na lamang sa isang mayamang binata. May ilan sa mga mayayamang lalaking iyon na nagpakita ng interes sa kanya sa loob ng 5 taon. Wala siyang problema sa pagtitiis ng hirap, ngunit nadurog ang kanyang puso nang makitang nagdurusa si Celine. Nakakatawa na maghintay hanggang sa makumplito ni Severin ang kanyang sentensya at kumita ng pera para bayaran ang kindergarten, dahil 9 na taong gulang na si Celine noon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinalaya si Severin 5 taon sa kanyang pagkakakulong, at iyon ay naging isang bagay na nakapagpaginhawa kay Dayan. Siya ay umaasa na si Severin ay makakapagbago ng isang bagong dahon at maging isang mabuting ama kay Celine. Pinag-isipan niya ang kanyang mga salita at pagkatapos ay tumugon. Tama ka, dapat talaga pinaglalaroan mo kami. Hindi ako magpapapijal ngayon. Aabutan mo kami ng braso at paa. Ipapaalam ko sa iyo na hindi pa ako nakabili ng anumang bagong damit sa nakalipas na 5 taon. Luma na lang ang suot ko, at natutuwa akong marami akong damit noon. Nang marinig iyon ni Severin, buong pagmamahal niyang hinaplos ang ulo ni Dayan. Huwag kang mag-alala, honey, aalagaan kita ng lubos mula ngayon. Ang gwapong ngiti ni Severin ay napatulala kay Dayan. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang parang may kaunting katiwasayan sa kanyang puso. Sino bang nagsabing gusto kong alagaan mo ako? Namula si Dayan. Nang mapansin niyang pulang-pula na ang mukha niya ay agad siyang ngumuso at sinabing, maraming mayayamang binata ang sumubok na manligaw sa akin. Maaaring ako ay isang ina, ngunit patuloy akong tumatanggi sa kanila. Sa tingin mo ba ginagawa ko ito dahil gusto kita? Kung gayon, ayoko. Hinahayaan lang kitang gumanap bilang isang ama para sa kapakanan ni Celine. Nagulat si Severin sa ganda ni Dayan nang mamula siya. Nakatayo siya na nakaugat sa lupa matapos mamangha sa hitsura nito, ngunit hindi nagtagal ay hinabol niya ito. Mayayamang binata. Hihihi, wala sa mga mayamang kabataan na kasing yaman ko. At pag-isipan mo ito, kung talagang nagustuhan mo sila, malamang matagal mo nang pinakasalan ang isa sa kanila, di ba? Iyon ay nagpapakita lamang na umaasa ka pa rin na muling makakasama ni Celine ang kanyang biolohikal na ama. Pagkasabi noon, natahimik si Severin saglit bago idagdag. Huwag kang mag-alala, Dayan. Hindi kita masisisi kung hindi mo ako gusto ngayon, o kahit galit ka sa akin. Ang mga damdamin ay maaaring mapangalagaan ng dahan-dahan, at nagpapasalamat ako na binigyan mo ako ng pagkakataong ito. Ipinapangako kong babayaran kita at patutunayan ko sa iyo na kaya kong maging mabuting ama at mabuting asawa. Ang sinseridad ni Severin ay naantig ng husto sa puso ni Dayan, pareho itong gwapo at totoo. Habang nag-iisip si Dayan, kumislap ang mga mata niya at sinabing, huwag mong ipagpalagay na ang pagsasabi ng maganda ay magpapapalambat sa puso ko. Gaya ng sinabi ko, hihikayatin kitang gumastos ng maraming pera ngayon. Kapag nangyari iyon, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na maawa sa paggastos ng lahat ng pera. Ang mga damit dito ay napakamahal. Life After Prison, Kabanata 39. Sige lang, bumili ka lang ng kahit anong gusto mo. Nakangiting sabi ni Severin. Tatay, nanay, bilasan mo. Si Celine ay nasa isang masiglang kalooban habang siya ay naglalakad, at malinaw na ang kanyang kaligayahan ay iba kaysa sa karaniwan. Hindi ko pa siya nakitang ganito kasaya sa mahabang panahon. Sumili ang ngiti sa mukha ni Dayan habang nakatingin kay Celine. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakapagtiyaga hanggang noon ay dahil sa kanyang anak na babae. Ngumisi si Severin. Iyon ay dahil nakita niya ang kanyang mga magulang na talagang nagmamahalan sa isa't isa. Tumigil ka na.
Kailan ako naging nagmahal sa'yo? Inilibot ni Dayan ang mga mata kay Severin at binilisan ang lakad. Hindi nagtagal ay inakay ni Severin ang dalawa papasok sa shopping mall. Huwag kang pumunta sa ikalawang palapag. Pinigilan siya ni Dayan sa gulat nang makita niyang nagbabalak itong umakyat sa ikalawang palapag. Anong mali? Kumunat ang noo ni Severin. Hindi ba't ang karatula sa itaas ay nagsasabi na ang ikalawang palapag ay para sa mga damit ng kababaihan? Doon na nagpaliwanag si Dayan. Mas mura ang mga tindahan sa unang palapag. Ang pinakamahal ay ilang daang dolyar. Ang ikalawang palapag ay kung nasaan ang lahat ng mga marangyang tatak, at ang mga ito ay nagkakahalaga ng hanggang 10,000. Gayunpaman, hinawakan ni Severin ang bag sa isang kamay at binuhat si Celine gamit ang isa niyang kamay bago naglakad patungo sa elevator. Paano ako gagastos ng marami kung hindi ka bibili ng mas mahal? Tsaka napakagandang babae ng asawa ko, at tama lang na magsuot din siya ng magagandang damit. Hindi ako makapaniwala sa lalaking ito. Si Dayan ay parehong naiinis at naaliw habang nakatingin kay Severin mula sa likuran. Pakiramdam niya ay nag-aaksaya ng pera si Severin, ngunit sa parehong ugat, nakikita niya na tunay ito sa pagsisikap nitong bigyan sila ni Celine ng maayos buhay. Oo naman kung ganoon. May kahulugan ang sinabi niya. Hindi ko masisisi kung pinanganak akong kagandahan. Si Dayan ay may pambihirang walang kabuluhang ngiti sa kanyang mukha habang sinusundan niya ito. Nang makarating sila sa ikalawang palapag, ibinaba ni Severin si Celine at dinala siya sa unang tindahan na nakita nila. Oh, honey. Mukhang maganda ang mga damit dito. Agad namang nagningning ang mga mata ni Severin nang makita ang inaalok nila at pumasok siya kasama si Celine. Bakit hindi tayo pumasok at tingnan? Sumunod naman ng malapit si Dayan, pero medyo nakasimangot ang mukha niya. Ang tindahan ay isang kilalang internasyonal na tatak na madalas na tinatangkilik ni Dayan. Hindi na kailangang sabihin, halos 5 taon na siyang wala roon. Magandang hapon Ginoo. Binati ng isang babaeng katulong sa tindahan si Severin nang makita itong pumasok sa kanilang lugar. Gayunpaman, nang makita niya ang mga damit ni Severin at ang manilaw-nilaw at tagpi-tagpi at ang bag na kamukha ng mga gamit ng mga magsasaka, biglang naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Bagamat maikli ang ekspresyong iyon, nakita pa rin ito ni Severin at nagtanong sa malungkot na tono. Ano ang mali? Hindi ba ako pinapayagang pumasok dito? Kakaibang ngumiti ang babae. Hindi, syempre panapahintulutan kang pumasok dito. Pinahahalagahan namin ang lahat ng aming mga customer. Sa kabila ng sinabi nito, masama ang tingin niya sa kanya ng malalim. Ang isang taong bundok na tulad niya ay maaaring hindi alam na ang kanilang tindahan ay isang marangyang tatak, at naisip niya na aalis siya ng walang sabi-sabi pagkatapos tingnan ang tag ng presyo at matakot sa kanyang talino. Life After Prison, Kabanata 40. Matapos ang pagkislap ng pilit ng ngiti kay Severin, nilinggan niya ang isang batang katulong na malapit sa kanya. Hoy, Brie, okay lang ba sa'yo kung ibibigay ko sa iyo ang mga customer na ito? Kailangan mong gumawa ng magandang impresyon dahil bago ka pa lang dito. Oo naman, Miss Debra. Tumango ang dalagang tindera, saka sinabi kina Severin at Dayan. Sir, ma'am, magandang hapon po. Narito ang lahat ng aming mga bagong modelo. Napakaganda ang figure mo binibini, at sa palagay ko ay dapat subukan ng isang kagandahan tulad ang mga damit na ito. Naglakad si Debra sa isang tabi at palihim na nakipagkwentuhan sa dalawa sa mas batikang empleyado. Medyo tanga talaga si Brino. Hindi ko akalain na magiging matapang siya para tanggapin ang mga customer na iyon pagkatapos kong sabihin. Ipinasa ko sila sa kanya. Nagsasayang siya ng oras sa kanila. Sabi ng isa pang senior employees. Paano kayang bayaran ng isang mukhang magsasaka ang mga damit natin dito? Ang sama ng ugali mo para ipasa sila kay Brie. Turk. Hindi mo ako masisisi kung tatanggapin niya sila. Nakita mo ba kung gaano siya kagalang-galang na ipinapaliwanag sa kanila ang mga bagong modelo? Parang hindi siya nag-aalala na baka magkagulo sila. Kung ako siya, ang pinakamagagawa ko lang ay sabihin sa kanila na maaari silang tumingin sa paligid. Mabuti nga hindi ko sila pinalayas sa tindahan. Ang mga taong may mahinang paghuhusga tulad ni Brie ay hindi angkop na magtrabaho dito, hahaha.
Patuloy na ngumisi si Debra. Lingid sa kanilang kaalaman, naririnig pa rin ni Severin ang kanilang mga bulong sa kabila ng kanilang pinakamagaling na kakayahan upang pigilan ang kanilang mga boses. Nanay. Napakaganda ng damit na ito. Sa tingin ko, magiging maganda ka rito. Kinuha ni Celine ang isang puting palda na may inosenteng tingin sa mukha. Sumama ang ekspresyon ni Debra nang makita niya ang nangyari. Lumapit siya at sinigawan ang mukha ni Bree. Ano bang problema mo, Bree? Naisip mo bang hugasan ang mga kamay ng batang babae na ito? Alam mo ba kung gaano sila kadumi? Paano mo hahayaan ang batang ito na hawakan ang mga damit na iyon ng basta-basta? Ang pagpapatingin sa kanila ng mga damit ay sapat na. Babayaran mo ba ang mga damit kapag nadumihan at hindi kayang bilhin ng mga costumer? Bamuka ang bibig ni Bree at hindi alam ang sasabihin. Nakangiti niyang sinulyapan si Celine. Ngunit Miss Debra, ang kanyang mga kamay ay napakalinis. Saglit na hindi nakaimik si Debra, dahil hindi niya inaasahan na ang baguhan ang magsasalita para sa kabilang partido. Samantala, natakot si Celine sa nangyari at nagtago sa likod ni Severin sa takot. Napasulyap si Severin sa reaksyon ni Celine at naging masama ang ekspresyon nito. Agad niyang sinabi kay Debra, "Ano ba klaseng ugali ang meron ka? Gaano ka maglakas loob na magsalita sa anak ko ng ganyan? Gusto mo bang isumbong kita sa mga nakatataas mo?" Nang gawin ni Severin ang pananakot na iyon kay Debra, natigilan siya at agad na humingi ng tawad na nakangiti. "Paumanhin, sir, hindi ko intensyon na takutin ang anak mo. Sinubukan ko lang turuan ng leksyon ang baguhan na ito. Ang punto ay, ang damit na ito ay nagkakahalaga ng isang napakataas na presyo ng 13,000. Mahihirapan siya kung madumihan ito at sa huli ay hindi mo ito kayang bayaran. Umalis ka sa harapan ko. Ikaw ang hindi kayang bayaran ang mga ito." Malamig na pinagalitan ni Severin si Debra. "Oo, aalis ako kaagad." Kahit na malungkot si Debra, tumugon siya ng nakakatakot na ngiti at umalis. Nang mawala na siya sa paningin, tumingkayad si Severin, hinawakan ang mukha ni Celine, at nakangiting sinabi, "Huwag kang matakot, okay? Malinis ang mga kamay mo. May mga taong may itim lang na puso, nakita mo ba? Talagang nakakatakot sila." Humarap siya kay Bree at sinabing, "Ibaba mo ang palda na ito at subukan ito ng aking asawa." Bagamat naramdaman ni Diane na medyo mahal ang palda, labis din siyang nalungkot sa paraan ng tingin ng ibang tindera sa kanya kanina. Sa pagkakataong iyon ay hindi na siya tumanggi na magsuot ng damit at agad na pumasok sa fitting room dala ang mga damit. Nagkataon lang na dumaan si Edward sa labas na may kaakbay na babae sa braso niya. "Oh, Edward," ang babaeng iyon na pumasok para subukan ang ilang damit ay kamukha ni Diane. Natigilan si Edward saglit. "Hindi pwede yon. Siguradong napagkamalan mo siyang iba. Paano kayang mamili si Diane dito?" Ngumisi siya. Si Diane ay isang napakarilag, sigurado yon, pero nakakahiya na masyado siyang walang muwang. Inalok ko siyang pakasalan, pero tinanggihan niya ako. Talagang naiinis ako na nabuntis siya ng isang ex-convict. Tingnan mo, siya nga. Ang babae ay nasa gilid ni Edward, at nang makita niyang ang babae ay si Diane, ngumiti ito ng masama at sinabing, "Mukhang mas gusto niyang makasama ang isang mahirap na tao kaysa sa iyo." Namula ang mukha ni Edward sa galit, malamig niyang sabi, "Pupunta tayo at tingnan. Nagtataka ako kung sino ang lalaking bumibili ng damit para sa babaeng gusto ko."